Ayan mga DIY, moment of truth. Ayun, goods. Ang lakas mga DIY, oh. Umilaw na siya, oh. Okay, ang galing ng connection natin, ganda. Welcome back sa aking video tutorial mga DIY. Bali ngayon ay ituturo po sa inyo yung easy way sa paggawa ng emergency light, ano? Bali malaking tulong po ito sa inyo, lalo na sa emergency, at napakamura lang po yung uubusin nyo, no? Ayan po yung presyo. Tapos pag-uusapan po natin yung step by step. Tapos ang binago po natin dito sa ating built-in ay yung mounting po ng TP500, ano, dahil meron po siyang issue. Pag-uusapan po natin yon. Tapos yung pag-wire ay medyo pinadali po natin ng konti kasi ang dami pong nahirapan sa unang version natin, ano. Pares lang po ito ng wiring ng unang version, pero binago po natin ng strategy kasi sobrang daming nahirapan mga DIY, pero marami pa rin nakagawa, ano. At nagpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil nagawa nyo po yung emergency light na para sa inyo, no. Sa mga hindi pa po nakakagawa at mukhang nahihirapan, ito po yung yung isang easy way. Sana po masundan niyo, no? Kaya medyo mahaba po yung video natin para maipaliwanag ko po sa inyo mabuti yung aking ginawang strategy para mapadali, ano. At kung magustuhan niyo po ang aking video ay huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para lagi ka updated sa mga susunod pang video. At shoutout din po pala sa ating solid viewer na si Jason Nepales at kay Mama Helen Toquero, no? Maraming salamat po sa inyo. Okay, magsimula na po tayo. Bago po tayo mag-umpisa mga ka-DIY ay isa-isahin po muna natin yung mga parts na gagamitin natin para sa ating DIY emergency light. Bali ang una po ay itong type C female holder, no? Bali ito po yung gagamitin natin kapag di po natin may charge yung ating emergency light gamit yung solar panel, ano, kapag makulimlim. Bali pwede natin i-charge sa phone charger o kaya sa battery bank, ng mga DIY. Yung po ang purpose nito. Tapos ang next naman po ay itong power jack na 5.5 by 2.1 mm, ano. Bali dito po natin sasaksak yung solar panel natin, ano, o kaya yung mga 12 volts adapter, ano, kasi pwede natin gamitin yun sa ating charging module, yung mga 12 volts. Tapos yung next naman po ay itong battery indicator. Bali ito po ay 3.7 to 4.2 volts na battery indicator. Kapag lumagpas ka pa po doon ay hindi na siya masyadong accurate ng mga DIY. Tapos ang next naman po ay itong 12 volts na potentiometer, no. Bali ito po ay motor controller mga DIY. Dalawa po ang purpose nito. Ito po ay off on, ano. Ayan, pag nakabandang clockwise ka ay naka-on po yan. Tapos pagka clockwise ay naka-off. Okay, tapos ang second purpose po nito ay pwede mong hinaan yung ilaw, no, para mas tipid sa battery. Ayan, mga DIY, malinaw, ano. Ang next naman po ay itong charging module natin na TP500, ano. Bali ito po yung magcha-charge ng ating 18650 battery, ano. Bali ito po ay 2 ampere yung max niya, charging niya, no. Okay. Ang next naman po ay itong BMS. Bali ito po ay isa sa pinaka-importante mga DIY. Bali ito po yung battery protection natin, ano. Kapag over voltage na po or over discharge siya na po yung magka-cut ng charging, ano. Sample po, ito po ay hindi pa po nagka-cut off at full charge na po yung battery. Ngayon ang gagawin po nito ay siya na po yung magka-cut off ng charge, ano, kung mahuhuli po ito mag-cut off, para maprotektahan yung battery natin. Tapos ang isa pa niyang ginagawa, kapag lobat na po yung battery, hindi niya hayaang maging 0 volts, ano. Magkakat na rin siya sa voltage na 2.8 volts, ano. Kaya napakahalaga nito mga DIY. Tapos ang next naman po ay itong charging indicator natin na common anode. Bali ito po yung magiging indicator niya kapag nag-charge siya, no. Ang charging po ay red, tapos yung full charge niya ay green. Ayan yung mga DIY. Tapos ang size po pala nito ay 3 mm lang, ano. Maliit lang po. Tapos ang next naman po ay itong battery natin na Panasonic Ray.
Bali ito po ay may capacity na 2,500 ang isa, no? Average po 'yon. Tapos ang gagawin natin connection ay parallel, kaya magpa-plus plus po yung capacity niya. Kaya pag nag-parallel na po ito ay nasa 10,000 mAh na po yung kanyang capacity, no? Kaya medyo malaki-laki na. Tapos ang next naman po ay itong ating enclosure sa ating DIY emergency light, ha. Bali ito po ay junction box, ano? May nabibili po sa hardware nito mga DIY, kaya madali lang hanapin. Ayan, weight cover na po ito. Tapos ang next naman po ay itong receptacle, ano? Bali ordinary lang po ito, no, na size ay 4x1/4, ano? Diyan po natin sasaksak yung ating ilaw, ano? Yung nasa gitna po, yun po yung positive. Ayun, yung tanso po na yan. Tapos yung nasa gilid po na yan, yan po yung negative natin, ano? Tapos ang huli po, yung huling parts ay itong ilaw na to, no? Ito po ay 3.7 volts, ano? 5 watts. Ayan mga DIY, maliwanag po ito sa emergency, kaya goods na po ito, ano? Pag nawala ng ilaw, ano? Tapos ang next po natin pag-uusapan ay yung mga tools na gagamitin natin, ano? Bali ang unang tools na importante yung kailangan natin ay itong pang solder natin, ano? Ayan, bali ito po ay 60 watts na Plosibo, no? Yung brand. Ayan, no? Plosibo, baka naman. Matagal ko na po itong ginagamit, ano? Halos nasa 2 years na at good pa din. Tapos ang soldering lead po na gagamitin natin ay itong Ichiban. Ayan, no? 60%, 0.8 soldering lead. Maganda po ito mga DIY, no? Kasi hindi mo na kailangan maglagay ng soldering paste kapag magaling ka maghinang, ano? Pero kahit di ka magaling maghinang ay good to, no? Magaling siya makisama, kaya recommended ko to, no? Ang next naman po ay itong wire natin na silicone wire. Ito po ay may size na 22 AWG, no? AWG. Ayan, silicone wire. Kahit lighterin mo po ito, sindihan mo, ay hindi po masusunog, ano? Kasi silicone po ito, no? Tapos ang next naman po ay itong tabbing wire. Kaya po tayo gagamit ng tabbing wire. Yun po yung gagamitin natin pang connect sa battery natin, ano? Hindi po tayo gagamit ng spot weld. Ang gagamitin lang po natin ay soldering, ano? Para lahat po tayo ay kayanin na gawin yung ating emergency light. Kasi iba po ay hindi kayang bumili ng tawag dito spot weld. Kaya yun pong papakita ko sa inyo, ano? Kung paano gumawa ng battery pack ng walang spot weld, no? Bali ang size po nito ay 0.12 mm, ano? Kahit anong size pwede naman, kasi ang gagawin lang natin siya pang connect lang, ano? Okay, bali ang next naman po natin ay i-assemble na po natin yung ating battery, no? At kung gusto nyong bumili ng mga parts na binanggit ko, ay ilalagay ko po yung link nito sa description ng aking video para hindi po kayo mahirapan maghanap, ano, mga DIY. Okay, mag-assemble na po muna tayo ng battery. Alright mga DIY, go na po tayo sa ating pag-assemble ng battery, no? Bali hindi po tayo gagamit ng spot weld. Bali ang gagawin po natin connection ay parallel, ano? Sinabi ko na po yung kanina. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan, magkakasama po yun. Bali ang gawin po muna natin ay meron po ako ditong panggasgas ng battery, ano? Sandpaper, ayan, maliit lang po. Gasgasan po muna natin yung mga hihinangan natin, ano? Okay. Ayan mga DIY, bali nagasgasan ko na po, ano. Kaya ang purpose nun ay para kumapit po yung soldering lead natin, ano. Okay, tapos ang next naman natin ay ilagay na po natin siya sa battery holder, ano. Kahit anong battery holder ay pwede naman gamitin, ano. Ang purpose lang nito ay mapagdikit-dikit natin yung battery natin para hindi masyadong malikot kapag hininangan natin. Unahin po muna natin yung negative. Yan. Tapos ang sunod natin ay maglagay po tayo ng ng soldering lead, ano. Sa paglagay lang po ng soldering lead ay mabilis lang po, ano. Isa-isa nyo pong lagyan. Kakapit na po yan kasi ginasgasan na po natin. Okay.
Gandahan nyo po yung paglalagay ng soldering lead mga ka-DIY para ganda yung paghinang natin. Ayan. Tapos ang next naman po ay itong natin, tawag dito, tabbing wire. Bali ang ginawa ko po, dahil makapal to, malapad, ginunting ko po. Ayan. Ginunting ko. Yan ang ihinang natin dito, Okay. Teka lang po, Hinaan ko lang po yung electric fan at medyo malakas. Okay. Hinang na po natin. Sa paghinang po nito ay basic lang mga ka-DIY, Ayan, maglagay ka na po dito. Tapos ihinang mo na siya. Yung pinakadulo muna para makakapit na siya, Ayan. Yun mga ka-DIY, kumapit na siya, Kaya basic lang siya ihinang, Tapos yung susunod, di ba meron na po siyang soldering lead sa ilalim. Lagyan na po siya sa ibabaw, para mabilis po siyang kumapit. Okay. Yan na po natin. Medyo malikot na ka-DIY. Kailangan natin ng pantulak. Kasi mainit po yung na yan, Huwag nyo nga hawakan mga ka-DIY. Kasi mapapaso kayo sure. Okay, ganun lang mga ka-DIY, Ganun lang din po sa pangalawa. Ay, pangatlo. Paulit-ulit lang hanggang makatapos kaya, Okay. Dali lang siya mga ka-DIY, huwag kang kakabahan, Yan, next natin yung dulo. Maganda po kasi gamitin yung tag dito. Itong tabbing wire kasi mabilis po kumapit yung soldering lead, Kapag nakukulangan kayo mga ka-DIY ay dagdagan nyo lang ng soldering lead, Okay. Ayan mga ka-DIY, Tapos na po yung ating negative. Ganun lang po kabilis. Next po natin yung positive, Pero check nyo mga ka-DIY kung nakakapit mabuti, Baka mamaya hindi po nakakapit. Dagdagan nyo lang po ng soldering lead. Ayan, kagaya nito. Gusto ko dagdagan. Ayan, dadagdagan mo lang po. Ganda kapit, di ba? Para di mo na siya babalikan. Alam ko naman medyo maganda na ikapit ng una kong hinang, pero dinagdagan ko pa po para mapakita ko sa inyo. Pwede pa siyang dagdagan, At saka para di na rin po ako umulit, susuring ko na po siya. Okay. Sa positive na po tayo. Sa positive po ay ganun lang din mga ka-DIY, basic lang din siya, Maglagay ka lang din po ulit ng soldering. Ayan, kumukulog na mga ka-DIY. May bagyo po kasi kaya sakto yung emergency light natin, na ginagawa. Ayan, maglagay ka lang din po muna ng soldering lead, Kagaya lang din po na ginawa natin sa negative kanina. Lagay ka lang po muna ng soldering lead. Maganda po itong Ichiban mga ka-DIY, kasi makapit siya. Saka mabilis siyang malusaw, Problema natin, mauubos na. Pero may bago tayong darating, At yun po ay bigay lamang. Hinihintay lang po natin para masubukan. Ayan. Hinang na po natin positive. Katulad lang din po ng kanina, unahin lang po natin sa dulo para may kapit na po siya, Okay. Ayan mga ka-DIY, nakakapit na siya. Tapos ulitin lang po natin ginawa natin kanina sa positive. Ayan, lagyan ko na lahat na to, lalagyan ko na mga ka-DIY para mabilis. Okay, ito na po tayo sa
hinang. Yan natin pa isa. Okay. Tapos na po. Yun. Yan mga kadeway, oh. Ganda ng hinang, oh. Diba? Tapos dadagdagan ko lang tutong sa kabila kasi parang medyo alanganin ako. Dadagdagan po natin yan. Okay. Yan mga kadeway, goods na po yung connection natin. Ayan mga kadeway, napag-connect na po natin. Hindi na po natin kailangan ng spatula. Good connection na po ito. Ayan, bali kunin po natin yung tester natin para matesting natin kung good ba yung connection. Tester natin. Dapat ang voltage po niyan ay 4.2. Okay. Check natin. Ayan mga kadeway, ay, hindi pala kita sa camera. Oh. Good na connection natin. Ang next naman po natin ay magkakabit na po tayo ng BMS mga kadeway. Sa pagkabit po ng BMS ay madali lang din naman siya, no? Bali, ang gawin po natin para di tayo mahirapan, yan. Lagyan na po natin siya ng wire, ano? Bago natin siya ikabit doon sa may battery. Ayan, paliwanag ko po muna yung connection natin dito mga kadeway, ano? Bali, ito pong B negative, yan po yung sa negative ng battery natin. Tapos yung B positive, yan po yung sa may positive ng battery natin, ano? Dito sa ibabaw. Tapos kapag napag-connect na po natin yung B negative at B positive, dito na po tayo kukuha ng output, ano? Sa P minus at saka P plus. Diyan na po tayo kukuha ng negative positive. Diyan na po tayo magdi-discharge at saka magcha-charge, ano? Diyan na po natin padadaanin. Okay? Bali, lagyan po muna natin to ng wire, no? Sa paglagay ng wire po nito ay madali lang din naman. Kaya siguradong di rin kayo mahirapan mga kadeway. Medyo ingatan nyo lang kasi medyo maselan yung BMS na to. Antukin pa, yung pa isang problema niya. Pero madali lang naman siya gisingin kapag ka nagka-problema. Ang mainam kasi nito, safe na safe to gamitin kasi kahit iwan mo sa pagcha-charge ay wala kang magiging problema, no? Kahit di mo siya bantayan. Di po tayo professional sa paghinang mga kadeway, kaya iniisip ko kung paano kung lalagyan ng... Yan, basta lagyan nyo muna siya ng yung wire nyo, lagyan nyo muna ng soldering lead bago nyo ikabit. Okay, ikabit natin. Yun, nailagay na natin yung positive. Next naman po yung negative. Yan. Medyo nanginginig ako mga ka-DIY. Pasmado na talaga. Tapos lagyan nyo lang din ng soldering lead, ano? Bago kayo maghinang mga ka-DIY, yung paghihinangan nyo, lagyan nyo muna ng soldering lead para madali ihinang. Tignan nyo. Di ba nilagyan ko ng soldering lead muna? Tapos pag hininang ko yan, mabilis lang po yan. O, di ba? Mabilis lang mga ka-DIY. Ayan. Bali, meron na pong wire yung ating BMS, ano? Ikakabit na po natin sa battery. Ayan na. B positive dito sa taas, B negative dito sa baba. Paano ba gawin natin? Lagyan po muna natin pala ng insulator paper para may pwesto yung BMS, ano?
Pwede rin po kayo hindi maglagay ng insulator paper, no? O kaya maglagay na lang po kayo ng tape para lang po mayroong patungan yung BMS. Ayan. Okay. Unang po nating ikabit itong positive. Bali, ganyan po yung pwesto niyan, ano? Mga ade, ganyan yung pwesto. Una po nating pwesto itong positive. Sukatin lang natin. Bali, kapag alam nyo na po itong unang step natin, yung pag-assemble ng battery, mga ka-DIY, skip nyo na po ito, no? Kasi pag-assemble lang naman ito. Tinuro ko na rin po ito sa isang kong video, no? Yung pag-assemble ng ganitong battery na walang tawag dito, walang spot weld. Madali lang naman siya. Lagyan natin ng battery holder para maitayo. Okay. Lagyan natin siya ng yan, soldering lead. Natin siya ng yan, mga DIY yan. Pwesto na po natin. Next naman po yung negative, ano? Yan, pwesto natin. Mahaba pala yung positive pero okay na yan. Para di siya mangawit. Yan, basic lang naman siya ihinang, mga ka-DIY, no? Kaya po matagal gawin ito kasi naka-video lang po ako, pero pag kayo po gagawa nito ay sobrang bilis nyo lang ito magagawa, mga ka-DIY. Baka 30 minutes lang 30 minutes lang, kasama na po yung pag-assemble ng emergency light. Tapos na kayo agad. Kaya lang po ako matagal kasi pinapaliwanag ko po kasi isa-isa para maintindihan nyo at may turo o mabuti. Hindi po tayo madamot sa knowledge, ano? Kaya itinuturo po natin lahat ng nalalaman natin, ano? Yan, mga ka-DIY, ay hinang na po natin. Ayan, bali mayroon na tayong battery pack. Bali check po muna natin yung output, ano? Kung good ba. Bali check natin dito sa may ating voltmeter, ano? Yung output nya. Diyan na po tayo kukuha ng output sa P negative at saka P positive, okay? Okay, lumalakas yung kulog, mga ka-DIY. Okay, check natin. Ayun, mga ka-DIY, meron tayong voltage na 4.11. Goods na po yan. Bali nagbabalance po yung battery dahil naparallel na po natin. Mamaya magpapantay-pantay na po ng voltage yan. Magbabago na naman po yung voltage ito. Possible na tumaas or bumaba pa siya, no? Magbabalance pa siya. Bali ang next po natin ay babalutan na po natin to para safe, ano? Kasi prone po ito sa pag-spark, kaya mag-ingat kayo, mga DIY, ano? At ang next natin gagawin ay hindi ko na po pala ipapakita na pagbalot dito kasi simple lang naman yan, mga DIY. Lagyan nyo lang siya ng tape dito, tapos dito na lang po ilabas nyo yung positive na P at saka negative para medyo mabilis tayo ng konti. Hindi ko na ipapakita yung pagbalot kasi simple lang, yung basic lang yun. Bali yung susunod po natin ay maglagay na po tayo ng wire sa ating TP5100, ano? Mag-wiring po muna tayo. Okay? Alright, mga ka-DIY, bali maglagay po muna tayo ng mga wire dito sa ating gagamiting parts, ano? Bali itong TP5100 at saka itong battery indicator at itong battery. Lagyan na po natin ng mga wire yan para hindi po tayo mahirapan mamaya magkinang, ano? Bali dito po sa TP5100 natin, noong nakaraan naglalagay pa po tayo ng mga wire dyan, ano? Ngayon ang gagawin po natin ay diretso na po natin ikakabit itong ating LED indicator, ano? Bali yung maiksi po, yan po yung green. Tapos yung sumunod sa may kabila, sa kabilang dulo, ito red po yan. Yan po yung red. Tapos yung nasa gitna po, yan po yung pinaka negative nya. Ito yung positive ng red, ito yung negative, ito yung positive ng green. Ayan, malinaw ka-DIY, no? Tapos dito po sa TP500 natin, ayan po,
dito po yung charging niya. Ayan. Ay, yung full charge niya dito. Tapos yung charging niya, ito po sa kabilang dulo, no? Ayan. Tapos ito yung negative niya sa gitna. Bali, ganyan lang po pagkakabit natin yan, ano? Ayan. Ganyan mga ka-DIY. Tapos, ihinang na po natin. Madali lang po ito ihinang mga ka-DIY. Ayan. Pwesto nyo lang po ng ganyan. Tapos, pwede na po natin yung hinangan. Tapos, ito po yung natin. Ichiban natin na soldering lead, ano? Bali, may nakahawak lang na ano, no? Kung wala kayong ganito ay pwede naman kahit ano, basta ma-handle lang siya. Tapos next ay ito yung soldering natin, no? Ihinang na po natin. Dikit nyo lang po siya. Ganyan lang siya, oh. Ganyan lang sa kadali, ka-DIY. Baka sabihin niya mahirap. Ayan, mga ka-DIY, oh. Nahinang na siya agad yung isa, oh. Sumunod naman po yung nasa gitna. Ganun lang din mga ka-DIY, no? Basic lang din siya, no? Ayan, no? Nahinang na rin agad yung pangatlo. Sabi ng iba mahirap daw kasi masyadong ano, pero madali lang siya. Camera lang po ako kaya medyo mukhang mahirap. Pero ayan, oh. Ayan, oh. Ganun lang po kadali. Nahihinang na po natin agad. Tapos sumunod po ay ilalagay na po natin yung mga wire, ano? Sa paglagay po ng wire, ayan. Ito po yung ayan, may indicator naman po dito. Bali may positive dito. Tapos sa kabila naman po negative. Input po muna yung unahin natin, ano? Input positive, ayan, no? Dalawang positive, katapit lang po. Positive ng input ay negative ng input, negative din ng out. Ganun lang din po dito, positive input, positive ng out. Okay, baling gawin po natin, lagyan lang din po natin siya ng wire, no? Pasok nyo lang po dito sa butas nya. Medyo maliit pero madali lang ito mga DIY, no? Nung nakaraan, mahirap po yung ginawa ko kaya nahirapan silang gawin. Pero ito po, basic lang po, tinuturo ko na. Yan, no? Naipasok ko po muna yung wire, ano? Sako, ididikit lang siya ng ganyan. Basic lang ito, mga ka-DIY. Mabilis lang. Oh. Ganyan lang kadali, mga ka-DIY. Ano? Nahinang na. O, diba? O, sa negative naman po tayo. Ganun lang din po mga ka-DIY. Pasok na lang din sa may butas nya. Ayan. Pasok nyo lang po sa butas nya, oh. Tapos dikit nyo lang po ulit. Mas madali talaga mga ka-DIY kung may pang handle kaya, no? Kahit ano, kahit nga ipit pwede yan. May ipit nyo na yung soldering lead, eh. O ayan, oh, nailagay na natin kaagad, oh. Ayan, demo ko, nag-battery low na yung aking cellphone. O next, dito po tayo sa positive naman ang kabila. Yan. Ganun lang ka-DIY. Kaya huwag ka nakabahan na may hirapan ka. Yung mga ano, dito lang po sila nahirapan, ano. Pero basic na to ngayon dahil tinuro ko na po yung napakadaling technique pang maghinang. O, diba? Ganun lang. Ganun lang din po sa negative. Hindi po ako professional mga ka-DIY pero nagagawa ko siya ng mabilis dahil yun nga po, madali lang siyang gamitin sa technique natin na to, no? Napaka basic lang sa technique na natutunan natin. Bali sariling sikap lang. Saka diskarte. Siguro dahil matagal na akong gumagawa ng ganito kaya nakakuha ko ng diskarte, no? Ayan mga ka-DIY, oh. Nalagyan na po natin siya ng wire. Okay, tas yung mga excess na wire, pwede nyo pong putulin yan, ano? Yan, gamit tong cutter o nail cutter, pwedeng putulin yan. Putulin nyo na yan, mga DIY. O, diba? Yan, kadali. Okay na to. Basta may sobra DIY, pwede nyo putulin yan, ano?
para hindi siya masyadong istorbo. Saka din siya prone sa ano, sa spark. Okay, tapos na po tayo kagad sa TP5 100 ano. Bali iunat lang po natin ng konti yan. Ayan, may purpose po yan mamaya. Kaya ganyan po itsura. Kasi binago po natin yung position nito sa ano natin, sa ating enclosure ano. Tapos next naman po ay itong battery indicator natin ano. Ito madali na lang to. Kaya ano, dito po ay yan, may positive, negative. Diyan nyo lang po ilalagay yung wire. Okay, madali lang yung mga DIY. Feeling ko nga ito yung pinaka basic na basic sa lahat, itong battery indicator. Maglagay muna kayo ng ano no, soldering lead. Ba ayaw kumapit ng soldering lead mga DIY ha. Masunog kasi yun. Kailangan lang pala idikit na sagad. Yan mga DIY no. Lagyan mo lang po ulit ng ano yung wire bago nyo yun no. Ayan, positive po muna. O ganun lang siya mga DIY. Ganun din siya negative ano. O ayan, lalagyan na po natin mga DIY. Tapos ang next naman po na lalagyan natin ay yung battery. Ayan, ito po yung positive, ito po yung negative ano. Lalagyan na natin siya ng wire. Okay, lagyan muna natin ang soldering lead. Ayan, negative po muna unahin natin ikabit. Ayan mga DIY, huwag na kayong kabahan na mahirapan ano, yung mga nakaraan nahirapan po. Ayan, tinuro ko na po sa inyo yung technique para madali kayong makagawa nito ano, sa pagwawire. Bali inuuna na po natin kagad ano, yung pagwawire dito. Iba kasi kailangan talaga sa loob ng enclosure maghinang. Inuuna na po natin nasa labas para madaling teknika na. Iwas trabaho sa loob. Okay. Yan mga DIY ano. Lagyan na natin ng wire pati battery. Good na yan. Okay. Next naman mga DIY natin ay ipwesto na po natin siya sa enclosure ano. Bali ito pong ano natin, junction box. Nabutasan ko na po ito. Ayan, bali ang kailangan niyang butas, 1 para dito sa battery indicator, tapos dito sa charging natin na pang solar, at saka type C, tapos sa battery indicator, at saka dito sa potentiometer natin. Pupwesto na natin yung mga gadget natin, ay mga parts na gagamitin natin. Sa pagbutas po nito, gamitin nyo lang po ng gunting ano, na matulis ano. Okay. Ayan mga DIY ano. Pwesto po muna natin. Hindi pa po tayo mag-wire, pwesto lang natin. Tapos mga DIY, dito nga po pala sa potentiometer natin, ayan, may maliit dito na ano, sa gabal po pagka nagkabit ka ng ano, ng kinabit mo siya sa enclosure, may maliit po dito eh. Tumatama kaya nakatagilid yung ano, yung potentiometer. Putulin niyo lang po yan ano. Ayan yung maliit na yan, ayan oh. Putulin niyo lang po yan. Ayan. Oh. Hindi na siya kailangan para hindi po siya nakatukol sa ano, enclosure ano, pag kinabit niya. Okay, pwesto po muna natin. Alright mga DIY, bali na ipwesto na po natin yung mga parts na kailangan natin ano. Hindi pa po tayo nagwa-wiring mga DIY ano. Ikinabit lang po natin sa ating enclosure yung mga kailangan nating parts. Ayan, bali ito po yung TP5100 ano, nakapwesto na po siya. Ito po yung input niya. Ito po yung output niya no. Yan po yung ininang natin kanina. Ito po yung battery indicator. Ito po yung wire niya no. Tapos ito yung type C charger. Ayan. Ito na rin po yung wire niya.
nakapwesto na po. Pati battery, ayun na po. Nakapwesto na rin. Bali yung diagram nito, ayan, ipa-flash ko po sa screen. Pwede nyo pong pagbasihan yan, ano. Kapag nalito po kayo ay screenshot nyo lang po yan. Para nakasave na po sa cellphone nyo, ano, para hindi nyo nahanapin yung video ko. Or isave nyo din yung video ko, ano. Yan. Okay po yung diagram na yan. Bali, next po natin, mag-wire na po tayo. Unahin po muna natin itong battery na. Okay. Ikakabit po muna natin siya dito sa ating 12 volts na motor controller. Yung off-on din natin, ano. Bali, ang gagawin po natin ay hinangan po muna natin yung wire nya, no. Para hindi siya sabog-sabog pag kinabit doon sa may, ano, sa may motor controller. Yan po yung isang teknika ng mga ka-DIY. Lalagyan po natin ng ano para hindi sabog. Okay. Tapos putulin lang natin ng konti kasi masyadong mahaba para pumasok doon sa may ano natin. Tapos dito po sa may motor controller natin mga ka-DIY, yung power, dyan po natin ilalagay yung battery natin. Tapos yung motor, dyan po yung pinakailaw natin, ano. Okay. Bali ito po yung sa power negative, dyan po yung negative ng battery. Power positive, dyan po yung positive ng battery. Okay, kabit po muna natin. Unahin po natin yung negative. Ayun mga ka-DIY, pasok siya. Kaya hininangan ko kanina para hindi sabog yung wire niya pag pinasok, ano. Kaya din mga ka-DIY, kung may papasok nyo naman na hindi sabog, okay lang din. Next naman po yung positive. Double check lang. Pasok na rin. Okay. Yan, check nyo lang mabuti, no. Sure nyo lang mga ka-DIY na mahigpit yung pagkakakabit nyo para walang lost connection. Tapos testingin nyo na kung iilaw, no. Okay, ayan, no. Gumagana na po yung ating power, no. Sunod na ilalagay po natin yung sa wire na po ng ilaw para mamaya di na rin po tayo tawag dito, maghinang sa gawin na to. Kabit na rin po natin. Yan mga ka-DIY, maganda binibilot nyo ng konti bago nyo lagyan ng hinang para hindi siya sabog pagka nilagyan ng LED. Kasi minsan kumakalat din yan habang lalagyan mo ng LED na hindi nakabilot Kaya maganda binibilot. Okay. Tulan lang natin ng konti. Ito po yung negative ng ilaw. Ayan, sa motor na negative. Okay. Tapos yung positive, ayan, dyan po isang positive, ano, ng motor. Dyan lang natin siya ilalagay. Okay. Gandahan nyo ng pagkakahigpitan ng mga ka-DIY para walang lost connection. Yan mga ka-DIY, less sa trabaho to ng pagkinang. Tapos ang gawin natin, ikabit na po natin siya dito, no. Pwesto na po natin siya. Okay. Lagay lang po natin yung washer. Oops, nahulog. Tapos lagay na rin natin tong pinaka nut nya.
Ayan mga ka-DIY. Hindi na siya nakatukol kasi pinutol natin yung kaninang maliit. Kaya maganda na pagka hinigpitan mo to, okay, pantay talaga siya. Ayan na mga ka-DIY, bali nakapwesto na po yung ating wire sa ilaw at yung ating battery, no, nakapwesto na po. Ayan, no, okay na. Bali ang next naman po natin ay dito na po muna tayo sa ating connection ng ano, no, ng charging indicator at saka charging ng ating phone, no. Bali ang gagawin po natin, yung positive nitong power jack natin at positive nitong type C na to, pagsasamahin lang po natin, ano, positive nito magkasama at saka yung negative niya magkasama lang, ano. Yan, bali ipaparallel connection lang natin yung dalawa na to. Ayan, check nyo din sa ating diagram, ano, magkaparallel lang yung positive nito at saka positive nito, negative nito at saka negative. Pagsamahin lang po natin. Ngayon yung wire niya ay eto. Alisto kayo mga ka-DIY sa ano, no, sa wiring, ano, baka mamaya mapagpalit-palit nyo, no. Okay, bali dito ito yung sa input negative, ito sa positive. Ayan, ngayon kunin natin yung positive nitong ano na to, TP500, ay TP5 100. Ayan na, mali na mga ka-DIY, no. Bali ito totoo muna po pala sa inyo yan, ano. Bali sa power natin na to, ito yung power input natin na to, yung maliit po, ayan, yung maliit, di kasi pantay yan, ayan, no. Yung maliit po na yan, yan po yung positive. Tapos yung mahaba sa baba, ayan, ito, ito, yung mahaba sa baba, ayan, medyo, ayan, ito, yan po yung negative, ano. Ayan, malinaw ka-DIY. Etong maliit positive, etong mahaba negative. Diyan po natin i-connect yung negative at saka positive, ano, ng ating TP5 100 at saka yung power module, ano, yung power type C. Okay, kunin muna natin itong positive ng ano natin, TP5 100. Tapos kunin natin positive ng type C. Ayan, i-connecta natin itong dalawa, no, pagsamahin natin. Okay, ganun lang siya mga ka-DIY. Ayan, pag nalito kayo mga ka-DIY, tingnan nyo lang yung ano natin, yung diagram. Next naman yung ay mali pala mga ka-DIY. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, kaya double check nyo, no. Mali, tanggal. Ang nakuha natin yung positive ng battery indicator, ayun, no, positive ng battery indicator. Yan, ito ang kunin natin, yung positive input ng TP5 100. Yan mga ka-DIY, alisto kayo sa wiring, kaya lagi nyo double check, ano. Kaya ako nagkamali mga ka-DIY kasi naka video ako, no, kaya nagkamali ako, pero double check ko lagi mga ka-DIY para di ako magkakamali basta-basta. Okay, tapos sunod yung negative ng TP5 100, yung input, nasa input lang tayo mga ka-DIY. Okay, parallel lang din po natin sa type C natin. Okay, yan mga ka-DIY, alisto kayo, Okay, bali na iparallel na po natin yung TP5 ay positive ng TP5 100 at positive ng type C input. Tapos ipaparallel din natin siya sa positive nitong type C natin, ano, ay ng power jack natin, puro positive lang. Tapos maglagay po pala tayo ng ano, itong ayan, syncable tube.
Maliit lang po yung ilagay nyo, no? Kaya pwede na rin yung electric tape. Ayan, purpose lang nito para mamaya pag naghinang tayo, masarahan natin yung open area, no? Ayan mga DIY, huwag kayong malilito, nasa TP5 100 lang tayo at saka type C. Pinagparal lang natin positive, tapos paparal din natin dito sa ating power tsaka, no? Okay, hinang na po tayo. Bali, lagyan po muna natin ng hinang itong positive ay negative. Tapos sunod yung positive. Okay. Tapos lagyan natin ng hinang itong mga wire. Yan, i-connecta natin. Yan. Tapos kung nahabaan kayo dyan sa wire na yan, pwede nyo naman putulin yan. Buwasan nyo. Yan ako. Parang nahabaan ako, puputulin ko ng konti bago ko ihinang. Okay. Lagay ka muna ng LED dito sa soldering LED ay sa pang solder natin. Unahin natin negative mga DIY kasi nasa ilalim yan. Di tayo mahirapan. Yun mga DIY. Ayan, ihinang natin negative. Sunod yung positive. Yan mga DIY, kaya kung gusto niyo ng panghawak, ayan, maghanap kayo ng pwedeng panghawak kasi masyado maliit na ko lang para makita niyo mabuti na. Ayun ayun na natin. Ayan mga DIY, goods na connection natin sa positive at saka negative. Ay parallel na po natin yung input natin. Tapos ilagay nyo na yung sinkable tube, pwesto nyo na para mamaya papasuin na lang natin. Yung sinkable tube po kasi lumiliit yan pagka pinapaso, okay. Yan, tapos na tayo doon mga DIY. Ngayon punta naman tayo sa ating battery ulit, sa output na tayo ng ating TP5100. Okay mga DIY, sa output na tayo ng TP5100. Diyan na ipapasok yung battery indicator natin. Isasama natin sa wiring. Bali yung output ng TP5100 at yung negative nya at saka yung negative ng ating battery indicator, pagsasamahin natin tong dalawa na to, pagsasamahin natin yan. Okay mga DIY, huwag kayo malilito basta pag nalito kayo mga DIY, punta kayo sa ating diagram, madali nyo siya maintindihan. Yan, pinakalil po natin yung negative ng battery indicator at negative ng TP5100, pinakalil po natin. Ngayon i-connecta na po natin siya dito sa negative na to mga DIY, negative ng power. Diyan po natin siya i-connecta. Okay, maglagay po muna tayo ng LED dito sa wire. Ayan, tapos dito sa lagay na din natin to ng LED to. Ayan. Ayan, tapos itong natin lagyan natin. Okay, ngayon i-connecta na natin. Negative mga DIY, negative. Para naulit-ulit ko lang para yan, nakikita nyo. Kaya todo ko ingat sa mga pag tinuturo ko mga DIY kasi delikado din to, yung ginagawa natin na to. Tapos kapag kayo na po yung gumagawa at kaya nyo na at nababasa nyo yung wiring nyo, iayos nyo mabuti mga DIY, Ako hindi ko pa naiayos kasi tinuturo ko po sa inyo, pero pag natapos na ako dito at kinat ko na video, iayos ko yung wire nito. Lalagyan ko lang siya ng zip tie, iayos ko lang, pupwesto ko lang. Ayan. Okay, na iparallel na po natin yung negative ng TP5100 sa negative ng natin, battery indicator. Ngayon punta tayo sa positive ng battery indicator.
Ngayon, ihinang natin to. Dito siya sa... Yan mga ka-DIY. Sikreto to ha. Hindi, joke lang. Ito, ihinang natin siya dito. Ayan. Sa maliit na yan, ano? Teka, paano ba? Ito, ihinang natin siya dyan mga ka-DIY. Okay. Maglagay tayo ng soldering lead. Tapos lagyan din natin to. Tapos ihinang na natin siya. Nasaan yung pang handle natin? Ayan. Yan mga ka-DIY. Ingat-ingat lagi sa pag-wiring ha. Okay. Good job mga ka-DIY kung nagawa nyo to, no? Ayan, naiparallel na natin. At ayos na yung connection natin, ha? Testing natin kung gagana na yung battery indicator. Ayun mga ka-DIY, oh. Goods na battery indicator natin, oh. At walang umusok, ha? Ibig sabihin, good connection po tayo. Mga ka-DIY. Ayos. Okay siya. Ngayon, next natin, dito na po tayo sa ilaw, no? Malapit na po tayo matapos mga ka-DIY. Konti tiis na lang. Kaya po matagal yung paggawa ko mga ka-DIY ay dahil pinapaliwanag ko po sa inyo mabuti. Huwag kayong maiinip. Maganda po kasi na ipapaliwanag mabuti kasi hindi kayo magkakamali or alam niyo yung mga sikreto dito. Kasi ibang nagtuturo ko mga ka-DIY. Huwag naman po sanang tamaan yung iba dyan. Hindi po kasi tinuturo yung iba nilang nalalaman, ano? Pero tayo po ay hindi madamot sa kaalaman. Kaya ibinabahagi ko po sa inyo lahat ng nalalaman ko mga ka-DIY. Kung may magagalit po sa atin na mga nagtitinda ng ganito ay pasensya na po kayo. Kung kayo po ay naapektuhan ng aking tutorial, ano? Sana po ay maintindihan nyo ko na gusto ko lang po i-share sa ating mga kababayan yung kaalaman sa mga ganitong klaseng DIY para naman kung gusto nila makatipid sila na gagawa ng ano nila, no? Mga emergency light. Bali mga ka-DIY, output po ito ng motor, ano? Ayan yung motor negative at motor positive. Ito po yung positive, ito po yung negative. Lalagyan ko lang po siya ng soldering lead, ano? Para hindi siya sabog pag ginabit natin sa receptacle. Okay. Yan mga ka-DIY, malinaw, ha? Nilagyan ko lang po siya ng soldering lead para hindi po siya sabog pag ginabit. Hindi sabog yung wire. Ayun, no? Yan lang yun. Okay. Wala pa akong binabago dyan mga ka-DIY, no? Bali, ilusot na po natin siya dito sa ano natin, receptacle. Pwesto natin. Dito yung positive. Dito yung negative. Tapos mga ka-DIY, ayan, dito tayo sa receptacle. Ayan po yung gitna na yan. Yan po yung positive. Dito naman po sa pabilag na to, ito yung negative. Okay. Okay, trace nyo lang po yung positive. Ito nasa gitna. Okay. Okay, ito yung positive. Kabit nyo lang po yung positive ng ano, no? Ng ginawa natin. Ayan mo lang po yung positive na yan. Ayan, punta na tayo sa negative. Ayan, trace nyo lang din. Ayan, negative. Okay, dito yan sa kabila. Ayan mga ka-DIY, huwag kayong malilito, ha. Mag-ingat din guys sa paglagay nito. Pero pagka hindi naman umilaw, check nyo lang ang connection nyo, no? Mahalaga dyan yung connection kasi yun lang naman ang possible magiging problema nito sa gagawin nyo, no? Ngayon, isara po muna natin para nakapwesto na yung ating, para may pwesto na natin yung ating ilaw, no, mga ka-DIY. Ayan. Tapos lagyan natin to. Ay, okay, bumagsak pa yung pabigat natin dito sa ating ano. Okay lang yan.
Hindi naman na masyado malikot yung camera. Ayan mga DIY ha. Kapag nalito kayo sa wiring natin, balikan na lang po yung diagram. Okay, kabit na po natin tong ilaw. Kung gagana to. Ayan mga DIY, moment of truth. Ayun, goods. Ang lakas mga DIY oh. Umilaw na siya oh. Okay, ang galing ng connection natin, ganda. Oh. Okay, nakagawa ka na mga DIY kung nasundan mo to, no? Tapos yung mga binili kong parts mga DIY, lalagay ko po yung sa description ng aking video yung ano, no? Yung mga link para hindi na kayo maghanap. Tapos, pwede din kayo maghanap sa iba. Ngayon, testing po pala natin yung charging niya, no? Hindi pa natin natetest. Ito po pala type C. Bali, sinaksak ko na to sa ano na natin kung papasok. Naku po, maliit yata yung butas ng ating type C. Red check pa yata mga DIY. Kaya pumasok. Maliit yata. Mali yata yung nabila natin. Naku mga DIY, mukhang red check yung nabila natin ng ano type C. Pero mayroon pa po tayo isang ano para matesting natin charging. Kukuha lang po ako ng 12 volts na ano power supply. Okay. Ito mga DIY oh, may power supply tayo dito. Dito kala. Ating testingin kung buo yung ating charger. Ayan, pwede po yung solar dito, no? Solar panel na, ang ano ko po dito, suggest ko yung 6 volts, 12 watts, para kaya niya i-full charge yung battery natin. Mas mataas yung wattage, mas maganda, no? Tapos pwede tayong gumamit ng mga adapter na DC, no? Mula 6 volts hanggang 18 volts, ano? 1 ampere, mas maganda o 2 ampere. Okay, charge natin. Testing natin. Ayan, no, mga DIY, oh. Charging na siya. Good yung connection natin. Dito lang ako nang hihinayang mga DIY. Bali may nabibili talaga mga ganito ano, mga red check. Iniisip ko lang bakit ay pumasok ano. Baka di lang nakaline yung nasa loob. Pero ayan, charging na siya. Okay mga DIY. Bali ito lang namang type C natin ay backup lang naman natin yan kapag hindi available yung solar panel natin ano. Diyan natin siya i-charge. Pero ang priority natin yung solar panel. Ayos mga DIY. Good na good to. Tapos pwede nyo rin gamitin kahit naka-charge siya. Ayan mga DIY, good na good. Bali mamaya check ko na lang kung paano gagawin ko dito. Hindi ko na ipapakita sa inyo pero papalitan ko na lang to. Red check to. Madami naman ako nito. Ayan. Hindi ko lang ipakita sa inyo pero good na good yung connection natin ano. Kaya mga DIY, ayan, hindi tayo madamot sa kaalaman, tandaan nyo, no? Sana nagustuhan nyo ang aking video, no? Okay. Meron pa po akong i-explain sa inyo, no? Okay, tingnan natin, sunod natin. Alright mga ka-DIY, bali hindi ko na po pinalitan ng type C female holder. Meron lang po palang nakapasok na dumi dun sa may loob ng type C female holder natin, kaya hindi ko pa pala maipasok yung yung charger. Ang problema naman po ngayon nung pumasok na po yung charger, ayan, na-green po, hindi siya nagcha-charge. Inisip ko kung bakit. Meron po pala tayong nakaligtaan kanina na i-connect ayan, bali binuksan ko po ulit. Hindi po pala natin na i-connecta yung yung output ng output ng TP5100 hindi po natin na-connect yung positive niya. Ayan. Bali ang na-connect lang po natin kanina itong negative niya. Okay. Bali ngayon po ay i-connect na po natin siya dito po sa power positive. Ayan. Bali kaya nalaman ko pong hindi siya nagcha-charge. Ganito po yan Pag sinaksak mo yan, ayan mga DIY, may nagbi-blink na red dyan sa loob. Ayan Ibig sabihin, kaya nagbi-blink yung red na yan, ayan
ay wala po siyang nade-detect na battery at hindi siya nagcha-charge. Ngayon, ang gagawin po natin ay i-connecta po natin yung output ng TP500 dito sa battery, no? Bali dito po tayo kukonekta, no, sa power positive. Diyan po natin kukonekta, no, yung positive ng output ng TP500. Okay, konekta po natin. Yan mga ka-DIY, no, lagyan lang po natin ulit ng soldering lead, tapos i-connecta na po natin. Okay, ganun lang siya kadali i-connect mga ka-DIY, no. Ayan, bali connected na po. Ngayon, testing po natin kung magcha-charge na siya. Ayun mga ka-DIY, hindi siya nag-charge or full charge yung battery, no, kaya ganyan. Teka, check lang muna natin kung may ilaw pa yung red. Ayan mga ka-DIY, bali hindi na po may ilaw yung red, ibig sabihin full charge lang po yung battery natin, ano. Okay, bali ang gawin po natin ay i-discharge po natin ng konti. Ayan, no, full charge po yung back, kaya hindi po nagcha-charge. Yan, ganyan gawin natin. Saka natin to i-testing kung magcha-charge, ano, habang naka-ano. Ayun, no, mga ka-DIY, yung nag-red na po siya, ibig sabihin charging po yan. Ano lang po talaga kanina, full charge po yung battery. Ayun, no, malinaw mga ka-DIY, ano. Kung ayaw nyo pong maniwala ay testing din po natin, ano. Okay, hayaan po muna natin siya nakailaw ng konti bago natin siya patayin. Okay, mga ano lang naman, mga 1 minuto lang. Baka akala nyo hindi tumalab yung ginawa natin. Yun po pala nakalimutan natin. Bali habang pinapaliwanag ko po yung ano, yung charging nya, paliwanag po muna natin kung bakit natin binago yung mounting ng ating TP500, ano. Kaya po natin binago yung mounting ng TP500 kasi po may issue po ito. Ito po ay nag-iinit, ano. Ngayon, nung unang gawa po natin, nakadikit po siya sa battery. Pag nag-iinit po siya, nadadamay po yung battery. Pag nag-iinit po yung battery, nababawasan po yung buhay niya, no? Dahil nag-iinit at nakadikit, nabibilis po mabawasan yung buhay ng battery natin. Kaya inilayo ko po siya, no? Dito ko po siya nilagay sa taas. Hindi na po siya nakadikit sa battery, mga ka-DIY. Isa pang advantage po ay napakadali na lang po niya hinangan ng mga wire, no? At saka hindi mo na kailangan magdagdag ng wire para sa battery indicator. Kaya sobrang bilis nyo lang po ito magagawa, mga ka-DIY. Halos 30 minutes or 20 minutes ay makagawa ka na ng DIY emergency light, ano? Ganun lang kabilis. Tapos mga ka-DIY, ito ay good na sa magdamagan, ano? Kaya hindi na po natin testingin kasi meron na po tayo na una nagawa na na-testing na natin. Good talaga to sa magdamagan. Ang naiba lang po dito ay nabago na po ng mounting ng TP500 kasi yung sa issue nga po siya na nag-iinit. Kasi natural lang naman po ito na mag-init, ano? Kasi ito po ay charging module. Kaya good na good pa rin yan kahit nag-iinit siya. Talagang built-in na po sa kanya yung pag-init. Okay, testing na po natin ulit yung charger kung gagana na. Kasi kanina full charge po ngayon ginamit natin. Okay. O ayan mga ka-DIY, na-red na. Charging na siya ulit. Full charge lang po kanina nung bagong kabit natin yung wire, no? Ngayon, pagka nag full charge po yan, magigirin na lang po yan, ano? Okay mga ka-DIY. Tapos na po ang ating tutorial. Dahil nasa dulo ko na po ng aking video, ay huwag nyo po kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video. Ano? Yun lamang po. Maraming salamat.